Isang matapang na hamon ang muling yumanig sa pangalan ng Japanese superstar na si Naoya Inoue, at ang hamon na ito ay hindi nanggaling sa basta-bastang boksingero kundi mismo sa undefeated WBC lightweight champion na si Shakur Stevenson. Sa isang pahayag na mabilis na kumalat sa social media at iba't ibang boxing platforms, diretsahan ang naging mensahe ni Stevenson. "Tell him to come up and fight me. I would love to fight Inoue." Isang maikling pahayag, ngunit sapat upang muling pag-usapan ang posibilidad ng isang dream fight na maaaring magbigay ng isa sa pinakamalaking laban sa modernong boxing. Ngunit kung susuriing mabuti ang sitwasyon, tila napakalayo pa ng laban na ito sa realidad. Sa kasalukuyan, hindi pa nga tuluyang umaakyat si Naoya Inoue sa featherweight o 126 pounds. Kaya para umabot agad siya sa lightweight division na 135 pounds, ay isang napakalaking hakbang na nangangailangan ng tamang panahon at maingat na paghahanda. Habang tila malabo pa ang laban kay Stevenson, may isa namang pangalan na patuloy na itinuturing na pinakamalaking banta sa paghahari ni The Monster. At iyon ay walang iba kundi ang 3-division world champion na si Jesse "Bam" Rodriguez. Hayagan ng sinabi ni Shakur Stevenson na sa kanyang pananaw, si Bam Rodriguez ang may pinakamalaking posibilidad na magbigay ng unang pagkatalo sa undefeated pound-for-pound king na si Naoya Inoue. Hindi lamang ito simpleng opinion. Para kay Stevenson, si Bam ang posibleng kryptonite o kahinaan ni Inoue. Ayon sa kanya, taglay ni Rodriguez ang pambihirang boxing IQ, napakabilis na footwork at ang kakaibang kalamahangan bilang isang southpaw, isang estilo na matagal nang itinuturing na isa sa pinakamahirap basahin sa loob ng ring. Mas lalo pang pinatibay ni Stevenson ang kanyang paniniwala nang ipaalala niyang minsan nang napatumba si Inoue ng isang kaliwete sa kanyang karera. Para sa American champion, ang kombinasyon ng mabilis na anggulo ng pag-atake, timing, depensa at kaliweteng estilo ni Bam ay maaaring lumikha ng mga problemang hindi pa kailanman naranasan ni Inoue sa kanyang paghahari. Sa ibang balita naman, sa gitna ng kanyang hangaring muling marating ang tuktok ng mundo, nagbigay ng isang makabuluhan at emosyonal na pahayag ang tinaguriang angas ng Pinas, si John Riel Casimero. Matatandang ilang beses nang sinabi ni Casimero na nais niyang patunayan sa kanyang promoter na si Koki Kameda at sa buong boxing world na kaya pa niyang maging 4-division world champion. Ngunit sa kanyang pinakahuling mensahe, tila ibang pananaw ang kanyang ibinahagi. Ayon kay Casimero, madaling makamit ang tagumpay, ngunit napakahirap itong panatilihin. At sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya sa loob at labas ng ring, sinabi niyang kontento na siya sa lahat ng biyayang natanggap niya. Higit sa lahat, buong pagpapakumbaba niyang ipinagpasalamat ang lahat sa Panginoon. Isang pahayag na nagpapakita ng mas mature na pananaw ng dating 3-division world champion. Maaring nananatili pa rin ang kanyang pangarap na maging 4-division champion. Ngunit kung hindi man yun mangyari, malinaw na batid niyang napakalaki na ng kanyang naiambag sa kasaysayan ng Philippine boxing. Hindi biro ang maging 3-division world champion. Libu-libong mga profesional na boksingero ang sumubok na maabot ang ganitong antas. Ngunit napakakaunti lamang ang nagtagumpay. Sa katunayan, napakaliit na porsyento lamang ng lahat ng naging professional boxers sa buong mundo ang nakapasok sa eksklusibong listahan ng mga 3-division world champions. At kabilang sa mga pangalang iyon, ang tinaguriang angas ng Pinas na si John Riel Casimero. Ano man ang kahinatnan ng mga susunod niyang laban, hindi na mabubura ang kanyang pangalan sa kasaysayan. Ang kanyang mga world titles, ang kanyang mga panalo laban sa mga elite fighters, at ang kanyang naging kontribusyon sa Philippine boxing ay mananatiling bahagi ng kanyang pamana.